Ang kapayapaan ng Panginoon naway sumating lahat. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat, saan man kayong dako ng sanlibutan. Imbentaryong personal. Imbentaryong personal. Sang-ayon sa di nagpakilalang author, ay hindi natin kailanman madadaya ang ating sarili. Maaari tayong magkunwari sa mga tao, ngunit kailanman ay kilalang kilala natin ang ating sarili. Subalit ang mahirap ay kung hindi natin matanggap ang ating sarili na yun na nga tayo. Sa 4 na buwan na lang ay mainam gumawa ng isang imbentaryong personal upang lalo tayong makinabang sa maganda at di magagandang naganap sa ating buhay sa nakaraang 12 buwan. Sa paglingon sa nakaraan ay matutuklasan nating mainam palang magkaroon ng tala-arawan o diary. Kung ginawa natin ito noon ay bubuksan na lamang natin ang mga pahina at magugunita natin ang mahalagang pangyayari o highlights sa ating buhay. Kumuha tayo ng 12 papel or bond paper at isulat sa itaas ng bawat isa ang mga buwang Enero hanggang Disyembre. Gunitain natin ngayon ang mahalagang pangyayari na nagaganap sa ating buhay sa bawat buwan. Mahihirapan tayong balikan o gunitain ang mga pangyayaring ito. Sa susunod na taon, kung tayo ay mahihirapang gumawa ng diary, ay maaari nating isulat ang bawat mahalagang happening sa ating buhay sa bawat buwan na nasa bond paper. So, bakit natin kailangan gawin ito? Kung ang mga tindahan o mga negosyo ay may imbentaryo, tayo pa kaya na tao? Ayaw na nating maulit pa ang ating karupukan. Ayaw na nating makarma pa. Ayaw nating magkamaling muli. Ayaw nating magipit sa pera. Ayaw nating makasakit ng damdamin ng kapwa. Ayaw nating mapabayaan ang ating pamilya. Ayaw nating maging makasarili o maramot. At yung magagandang pangyayari sa ating buhay ay ituturing nating ating ani o biyaya ng Panginoon sa ating mabubuting tanim. Ipagpatuloy natin ang lahat ng ating magagandang katangian at sikapin nating alisin ang mga pag-uugali nating di kasiya-siya. Tandaan natin ang sinulat ni William Channing. What a sublime doctrine it is that goodness cherished now is eternal life already entered upon. Sa ating pagsusuri ay itanong natin sa ating sarili, sa nakaraang mga buwan, gaano ako kalapit sa Panginoon? May prayer time ba ako na pamalagian gabi-gabi o tuwing madaling araw? Nagbabasa ba ako ng Biblia? Nagkakaloob ba ako ng tithes o ikapo o 10 bahagdan ng kita? Sa mga simbahan, ampunan, seminaryo at iba pa. Gumagawa ba ako ng buti sa aking kapwa? Ginagawa ko ba ang aking tungkulin bilang mabuting Kristiyano?
Kung titimbangin ako ng Panginoon bilang isang asawa at kabiyak, ano kaya ako sa kanyang paningin? Naipadama ko ba ang aking pagmamahal sa aking kabiyak at mga anak? Mabuti ba akong anak? Mabuti ba akong kapatid at apo? May inilaan ba akong panahon para sa aking mga mahal? Paano kami magiging maligayang mag-anak? Ginagampanan ko ba ang aking tungkulin sa aking pamilya? Tinitipid ko ba ang aking pera? Sa aking pinapasukan, mahusay ba akong makisama? Ano-anong magagandang katangian ang dapat kong ipagpatuloy? Tumatagal ba ng taon ang aking mga kaibigan? Ano-anong gusot ang nangyari sa aking buhay? Bakit nagkakaganon? Ano-anong bisyo ang dapat kong alisin? Ano-anong kalamidad ang nangyayari sa aking buhay na maaari kong iwasan sa taong papasok? Ano-ano ang aking naipundar o nabili para sa akin at para sa aking pamilya? Magkano ang aking savings? Ano ang dapat kong pag-aralan upang magkaroon ng extra income? Ano ang dapat kong gawin upang matupad ang aking pangarap? Paano ko aalagaan ang aking kalusugan at ng aking pamilya? Sa paggawa natin ng inventaryong ito, ay makakagawa na tayo ng ating resolusyon para sa taong papasok. Yung mga taong dapat magbago para sa sariling kaunlaran at kabutihan at ayaw magbago ay para silang buhay, ngunit para na rin patay. Sila ay katulad ng mga nasa mental hospital na walang kakayahang magbago. Hanggang doon na lamang sila sa pagiging isip bata. Ngunit tayo na minsan lamang isinilang sa mundong ito, kung hindi po natin nanaising magbago para sa ating kabutihan, ito alang-alang sa ating mga mahal ay pagsisisi ang ating uuwian. Sinulat ni Joseph Joubert. The evening of a well-spent life bring its lamps with it. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Naway ito'y maging gabay sa ating susunod na taon na ito ay may sakatuparan ng ating mga pangarap sa buhay. Amen.